Walang ibang taong nagturo sa akin tungkol sa Satanism. Ako ang nag-research mag-isa. Naghanap ako ng mga libro pa, mga pahayagan, mga magazine, mga music na pwedeng makatulong sa akin para mas lalo akong lumalim sa Satanismo. Wala akong ibang inisip nung oras na yun kundi magalit sa lahat ng nangyayari, magalit sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang magalit sa Diyos. Taong 1993, isang linggo lang nilalagnat ang kanyang ina at agad din itong binawian ng buhay. Hindi matanggap ni Joven ang naging bigla ang kamatayan nito na nag-iwan ng matinding galit sa puso ni Joven. Nagsagawa si Joven ng sariling pag-aaral at pagsasaliksik tungkol sa astrology, demonology at pakikinig ng metal music hanggang sa makakilala si Joven ng iba pang mga satanista. Sinundan namin yung pattern ng isang libro na ang title niya Satanic Bible. Actually, meron dong detail kung paano mag-organize ng isang satanic ritual. Sa simula ng Black Mass, sabay-sabay silang sumasamba at nananalangin. Kasunod nito ang pag-usal ng dalawang uri ng panalangin, paghiling ng pagpapala para sa sarili at pagbibigay ng sumpa sa ibang tao. At pagkatapos nun ay magkakaroon ng 1 hour of solemn prayer. Doon ka nasasamba sa sarili mo. Kung gusto mo mag-conduct ng magic rituals, kumbaga, kung gusto mo mag-chanting, I do believe na I became supernaturally powerful back then. I would predict kung ano itsura ng isang building even before ko siya makita. I-describe ko siya sa isang tao, tapos pagpunta namin doon sa lugar na yun, exactly how I described it. Nakakahula ako, nababalikan ko yung past, even what the person feels during that time. Hanggang sa nagtayo din si Joven ng isang banda kung saan kapwa mga satanista ang kanilang miyembro. We play this type of music na ang tawag nga is black metal. We have to give an image sa lahat ng nanonood na we look like vampires or mukha kaming mga lumabas sa lupa. Form of worship na rin po siya. Pagpapakita na rin sa tao na satanista kami. Especially, we have those costumes and we wear like inverted crosses. Hindi po nila alam na nag-worship na kami. Pero para sa amin, worship po namin. Ang goal ko po noon, believe it or not, is to dethrone God. When I die, I know I would go to hell. I would lead hell side by side with Satan himself. Sa kabila ng magulo at madilim na daigdig na ginagalawa ni Joven, suminag pa rin ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Isang kaibigan ang ginamit ng Panginoon. Nagtaka ko sa sarili ko kung bakit ako nakikinig. For the first time, nakikinig ako sa Kanya. Alam mo, Joven, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Doon ako talaga natigilan. Paano niya ako mamahalin? Kung kinuha nga niya ang nanay ko Tapos ako mamahalin pa niya. Lagi kong sinasabi na hindi siya buhay, walang Diyos. Dati nagpupunit ako ng Biblia. Nagawa ko yung mga bagay na yon, tapos sinasabi mo sa akin, mahal ako ng Diyos? Sabi niya, oo. Gusto mong maintindihan? Umattend ka sa Bible study namin. Paano niya ako mamahalin? Meron akong mga tanong sa isip, pangbara sa kanya, pero lahat nasasagot. At sa pagpupursige na rin ng kaibigan ni Joven mula sa Bible study na isama siya nito sa Sunday worship. Hindi ko nga naintindihan yung kanta, pero nababasa ko yung lyrics. At lahat nung nababasa ko dun sa lyrics, isa lang ang sinasabi. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Diyos kahit kailan. Hindi niya ako binitawan. And for the first time, in 10 years, sinabi ko, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking ginawa. Umiyak na ako ng dire-diretso. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang pagmamahal ng Panginoon sa akin nung mga oras na yon. At ang mensahe pa ng Panginoon nung panahon na yon ay yung pagkakanulo ni Pedro kay Kristo. Tinuro doon sa mensahe na kahit na nangyayari sa tao, yung nakakalimot sa Panginoon, nagagalit sa Panginoon, pero ang Panginoon hindi kailanman nang iwan sa tao. Ang Panginoon ay patuloy na nagmamahal. At pagkatapos nga ng mensaheng yun, ay tinanggap ko si Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Masayang-masaya po ako kasi first time ko pong nakaranas ng ganong klase ng kapayapaan sa aking puso, sa aking isip na I really felt free. Una, ako po ay nagpagupit ng buhok,
At tinanggal ko po yung mga hikaw ko sa muka, sa tenga, ganon. Yung mga gamit ko ngayon, yung mga kwintas, yung mga ginagamit kong pangmisa, lahat po ng libro, lahat po sinunog na. Kasunod ng pagsuko niya sa Diyos, ang pagsisikap ng Diablo na guluhin muli si Joven. Nakikipag-usap siya sa akin minsan sa panaginip. Sinasabi niya sa akin na, totoo ba yung ginawa mong yan? Pero purihin po ang Panginoon sapagkat doon sa mga panaginip kong yon, ang sinasagot ko po sa kanya, sa demonyo ay mga verses din. Galing din po sa Biblia. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagtatangka ng Diablo na maibalik sa ilalim ng kanyang kapangyarihan si Joven. Merong supernatural na manifestation, yung isang kapatid niya ay napoposes. So ganun po ang nangyari. Tumatawag po kami ng tulong sa mga kakilala naming pastor, ngunit wala pong nakapunta nung gabi na yon. Sinabi ko sa kanya na hindi papayag ang Panginoong Hesukristo sa ginagawa mo sapagkat ikaw ay talo na. Ako po ay binalibag niya sa sahig, tinapakan niya po ako sa dibdib. Habang ako po ay nahihirapang huminga sapagkat yung pressure niya nasa dibdib ko, ako po ay nananalangin sa aking isip. Sinasabi ko, Panginoon, iligtas mo ang bahay na ito, iligtas mo ang pamilyang ito, sapagkat ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin. At pagkatapos nun siya po ay biglang nawala. Ako po ay biglang lumuhod, nagpasalamat sa Panginoon, tapos talagang sinabi ko sa Diyos na, Panginoon, simula sa araw na to ako po ay patuloy na sa iyo. Ibinibigay ko na yung sarili ko, ang aking buong puso, ang aking lahat, sa iyo lamang. Sa ngayon, iisa na lang ang bukang bibig ni Joven. Kung makapangyarihan ang Diablo, mas higit ang kapangyarihan ng pag-ibig na hatid ng Panginoong Hesus. Wala akong ibang lugar, tao, na nakasama, nakausap na puntahan na nakapagbigay sa akin ng kapayapaan. At ang pinaka-importante ay ang kaligtasan ng aking kaluluwa, kundi kay Hesukristo lamang.